Hotheads TV. Oh yeah, showbiz chika na legit. Hello sa lahat po ng mga Barda fans, Barda lovers, and Barda supporters na lagi pong nag-aabang at umaantabay sa mga updates po natin. Isang panibagong updates po tayo kung saan Miss Barbie Forteza abay gumagawa na naman ng panibagong ingay matapos ang mga sunod-sunod na successful na projects. Ano nga ba ang nakapalaw sa balitang ito? Comment of the day. Dito po sa issue or doon po sa updates po natin kagabi. Medyo late na natin siyang na-upload kasi marami tayong mga errands na kailangan gawin. So, ito po si Miss Julie Banasian. Sabi niya, hello po Miss Tarens. Ganun po talaga ang mga bashers. Gagawa sila ng fake issue. Wala nang ginawang tama si David. Lahat binabash siya. Thank you po Miss Tarens. Ingat po kayo palagi and God bless po Barda forever. Ayan. So, ito po patungkol po dun kasi sa ating pong topic kahapon kung saan nagpa-interview nga itong si Mr. David Licauco at nilinaw niya na nagpunta po siya sa Siargao not just for vacation but also nagpunta siya doon dahil meron po pala silang bibiling villa or magpapatayo sila doon ng villa. Kailangan niyang bumili ng property at dito po ang kanya pong business partner si Mr. Dustin Yu. Sinabi rin ni Dustin Yu na sobrang excited na sila ni Mr. David Licauco na maipatayo yung villa or yung resort na kanilang pangarap sa Siargao. Alam po natin that Siargao is a commercial place kung saan marami po talagang mga bakasyonista ang talagang nagnanais na magpunta doon. So parang sinasabi niya at never po siyang nagsalita patungkol doon po sa nililik sa kanyang girl, no? At sinasabi nga natin na hindi nagpunta doon si Mr. David Licauco para makipaglandian kung kanino. Nagpunta siya doon for a business trip. And at the same time, sinabi rin sa kanya ng kanyang Mami Eden na magbakasyon siya dahil sa sunod-sunod na mga projects niya, 'di ba? So meron pa siyang serye na ginagawa na Never Say Die with Julian Ward and other actress and actors po from GMA7 and GMA Sparkle. So nakakatuwa lang kasi parang alam niya kung paano niya balansehin yung kanyang buhay kasi sa buhay po ng mga artista dumadating din po kasi yung tinatawag na parang yung nabe-burn out din yan. Kaya ito si Miss Barbie Forteza, after po ng sunod-sunod na proyekto niyan, magugulat na lang kayo nasa beach na po yan dahil kailangan niya rin ng break at bakasyon dahil sa sunod-sunod na trabaho niya. Kasi parang ganun po nila sineselebrate yung kanilang success sa lahat po ng mga proyekto na meron po sila. Kasi kahit naman talaga sino, diba? Parang pag sunod-sunod yung mga trabaho mo, makakaramdam ka rin ng pagod, mabe-burn out ka sa mga bagay-bagay. So yun po yung parang break po nila sa maraming bagay. Pero ito na, dahil hindi pa man po talagang umaariba po yung Kontrabida Academy sa Netflix kasi hanggang ngayon nagna-number 1 spot pa rin po siya. Pinapanood pa rin po siya ng napakaraming mga fans netong si Miss Barbie. Not only Barbie but also dahil po sa word of mouth. Alam niyo po yun, kapag sinabi ko na sinabi ng iba tas na isa rin, oy maganda to, panoorin niyo to, yung tinatawag na word of mouth na parang pasalin-salin hanggang sa magkakaroon na po ng curiosity yung mga tao na panoorin yung nasabi Kontrabida Academy. Ang maganda pa rito, pag pinanood mo siya sa Netflix, isang buong pamilya kayo, pwede kayo manood na libre, diba? Kahit sabihin natin pay-per-view yan, malaki na rin ang matitipid kapag sa bahay. Kaya talagang mas yung mga producers and directors, talagang mas binibigyan nila ng pansin na mai-air yung kanilang mga proyekto sa Netflix. Kasi ang dami talagang consumers ng sinasabing Netflix. Kasi nga naman, diba, parang yun po yung mas pinipili ng maraming mga moviegoers. Kasi marami na ngayon, parang comfort zone na kasi ng mga tao na nasa bahay, manonood ng movie, 'di ba? Parang pati nga po yung mga pagkain sa labas pinapa-order na lang tapos 'di ba kumbaga parang yung comfortability ng mga consumers is nakukuha sa uneasy access. So ganun din po yung nangyari dito sa Kontrabida Academy. The reason why hanggang sa ngayon ay pinapanood pa rin siya at nagna-number 1 spot pa rin po siya dito po sa Netflix, 'di ba? Ang ganda po kasi niya, makikita niyo po yung acting prowess dito ni Miss Barbie at ng ilang mga kontrabidas. Ang galing po nila, lalo si Barbie Forteza. Kaya nga parang very revealing dito revelation talaga dito si Miss Barbie dahil hindi mo akalain na magiging magaling siyang kontrabida. So, kaya naman ngayon pa lang kinocongratulate natin si Barbie Forteza. So, hindi pa man po natatapos yung success na ito, may panibago na naman pong ginagawa si Barbie. Kung saan si Miss Barbie Forteza post headline, wish ko lang anniversary special. Pero niya sabi ng talagang pinasa buhay nila yung sinasabing strike while the iron is hot.
At sabi dyan, don't miss Wish Ko Lang Anniversary Special Blood Control airing on September 20 Part 1, September 27 Part 2. So dalawa siya. Prepare for a roller coaster of emotion as GMA Network award-winning drama anthology Wish Ko Lang, hosted by veteran broadcast journalist Vicky Morales, mark its anniversary with compelling two-part special titled Blood Control airing on September 20 and 27 on GMA Network. The highly anticipated episode Kapuso Primetime Princess Barbie Forteza as Clara with Sam Concepcion as Danielle in life-changing story that viewers should not miss. Biruin ninyo ha, sa 10th year or dito po sa anniversary ng Wish Ko Lang, si Miss Barbie Forteza pa rin talaga ang napili ng GMA na siya po ang parang i-feature. Blood Control follows the life journey of young woman named Clara who was born with albinism. Kaya pala nakita natin sobrang puti niya, pati buhok niya yung albinism kasi parang di ba, parang from the word albino, yun po yung parang white pigment sa ating pong blood, no? Hidden away from the harsh public eye by her cruel foster mother. Clara is exploited for her exceptional dressmaking talent, which her foster mother claimed as her own. As Clara begins to uncover her foster mother's sinister secret, she set out on a quest to find her biological mother and to live freely with her real-life prince Daniel. Will they finally achieve their fairy tale ending and live happily ever after? Don't miss Wish Ko Lang Anniversary Special Blood Control airing on September 20 and September 27 for Part 2 at 4 p.m. on GMA Network with live streaming on GMA Public Affairs official social media platform, and Global Pinoy can watch as well via GMA Pinoy TV. So yun po yung kanyang pinakabago at talagang aabangan ng mga netizen na pinakabagong proyekto ni Miss Barbie Forteza. Kaya ngayon pa lang kinocongratulate na natin si Barbie because hindi pa man po natatapos, talagang ang dami po, sunod-sunod po yung mga projects niya, grabe. Talagang ibang klase talaga itong si Barbie Forteza. Kaya naman congratulations Miss Barbie Forteza, umaariba si Barbie ngayong taong 2025. Ganon din naman si Mr. David Licauco, umaariba din yung kanyang karera, ha? Ibang klase, ha? Napansin nyo mula nung nagdeklara si Miss Barbie Forteza that she's single, parang sobrang sunod-sunod yung mga project niya. Parang ayaw natin magsalita ng tapos, pero parang may napansin lang, no? Kayo, ano pong inyong napansin nung siya po ay nagdeklara na single na siya? Bakit at naging sunod-sunod yung mga projects niya? Mag-comment kayo sa comment section, titignan ko kung ano yung pinakamagandang comment. So that's it for today. For more videos, hello sa lahat po ng mga Barda fans, Barda lovers, and Barda supporters na lagi pong nakaabang sa mga updates po natin. Kasi for today's video, let's talk about this one. Kasi may napansin po ang ilan, or may napansin tayo doon po sa kilos nitong si Mami Forteza or Barbie Forteza's mom, na kung i-compare po natin yung suporta na ibinigay niya sa Barda, tsaka po dito po kay sa Barsol, parang ang laki ng pagkakaiba. At kapansin-pansin po yun sa kanyang social media platform. So parang kino-confirm ba nito na hindi siya masyadong supportive or hindi siya masyadong parang boto, no? Hindi po natin alam. Let's see. So pag-usapan natin yan. Maraming salamat po. At ngayong araw, ito na, pag-usapan natin ang isa sa mga tinatawag nating comment of the day, yung ating pong updates kagabi na medyo late na, pero salamat po at napanood po ninyo. At meron po nagkomento dito si Ma'am Estrelita Godoy 4477. Sabi niya, sana nga lang po kasi alam naman natin ang issue behind Siargao. If it has happened, David will prove to everyone who does believe that he once have a humor allegedly girlfriend named Alex in Siargao, will the Kandong gossip and followed IG account can be erased in the minds of those who believe in Jim's photo vlog? That is the biggest question. But we still believe Team Barda even or without girlfriend. He was accepted. We are no longer make pansin in what they say, although it hurts a little. And Barbie Forteza issues, she did not sightings to promote their teleserye or Contrabida Academy. Besides, it's the marketing strategy of the management GMA. As for now, let's close behind doors cause they say they are in lovers era. The issues momentarily assure us of their lovey-dovey romances for the meantime. We're happy for them as long as they happy rin. Thanks for not letting Barda in vain. I thought in their solo era they forgot their reconnected names, which is Barda, the team up who is knowledgeable worldwide. Remember the happiest and kilig moments of the past. This will never get wrong cause it was the momentum of the highest peak of Barda, Barbie David, in the Canlaon floating, which is true festival, and every provincial event that brings you close
closer together. As a senior elderly fan, I just pray for your long-lasting journey togetherness, Barda. Top 1 ang Bang and Bankable Star. Ayan. So, naiintindihan ko po kayo sa inyo pong komento na although meron pong mga statement na inilabas si Mr. David Licauco patungkol po dun sa issue ng kandong issue, no? Hindi man po niya yan sinagot, si issue na yun, pero dun po sa last interview niya is nagbigay po siya ng talagang hint na nagpunta siya doon for vacation and nagpunta rin po siya doon patungkol din dun sa kanila pong bibilin na parang kanila pong gagawing business. So kapag nangyari yun, magiging mas madalas po si Mr. David Licauco sa Siargao, 'di ba? Yun po yung inaasahan natin kasi syempre may business po siya doon, 'di ba? So yun, so maganda naman yung sinabi ni Ma'am Shi na even with or without their girlfriend and boyfriend, talagang todo suporta pa rin naman sila doon po sa sa Barda, no? At yun po yung pinakamagandang sinabi ni Ma'am Shi Estrelita Godoy, kasi lagi ko pong sinasabi sa inyo, magkaroon man po sila ng mga partner in real life, 'di ba? Hindi pa rin naman po mawawala or madi-dissolve ang Barda. So katulad pa rin po ng sitwasyon dati, 'di ba? Kung nagkaroon man may boyfriend si Barbie Forteza pero layag na layag ang Barbie at David Licauco, ang Barda, hindi naman po naka-apekto yun sa mga proyekto nila at hindi rin naman naging malaki yung impact nun dun po sa mga nilabas nilang mga projects, diba? Talagang sinuportahan. So which means sinuportahan po sila as Barda, no? As lab team, no? Gusto lang talaga natin na ang end game is talagang sila, kasi talagang masasabi mo na komportable naman talaga sila at alam natin na Miss Barbie Forteza's in good hands kapag napunta po siya kay Mr. David Licauco. Pero katulad na lagi nating sinasabi, we are not in the position para po mag-decide para kay Barbie at David Licauco. Sila pa rin po ang magde-decide para sa sarili nila. Okay po. So this time, eto na, pag-usapan natin kasi meron pong video kasi sa Instagram si Miss Barbie Forteza na ipinost, no? May pinost po siya dito na parang sila po ay may video ni Mr. Jameson Blake. Ayan. So, ito po yung video na yun. Yan, ito po yung video na yan. What is your love language? May kita nyo po sa screen. Pakimo, close ba tayo? Yan, ito po ay post ni Barbie Forteza. Parang ito po ay parang marketing or parang teaser doon po sa kanila pong Kontrabida Academy. Bago po lumabas ang Kontrabida Academy. So, talagang nagpo-post po sila niyan sa kanilang mga IG account. So, sa nakikita nyo po sa screen, nagkakaroon po sila ng usapan. Hindi lang natin ino-on yung usapan nila kasi baka makopyright tayo. So, yan, nag-uusap sila dyan. Very sila, nakikita natin yung kanilang mga dialogue together. Ayan, so meron silang ganitong klase ng ng video, no? Pero kapansin-pansin din na pag pumunta naman tayo sa Instagram nitong si Mami Forteza or Ami Forteza, Miss Ami, napin natin yung Miss Ami Forteza. Makikita nyo naman sa screen Yan. So, hinanap po dito. Dito po sa GMA Primetime Princess Mommy. Ayan, si Miss Ami Forteza na may 25,200 followers. At siya po ay pinapollow ni Mr. David Licauco at ni Barbara Forteza and ni Mama Ten na parang handler, parang kasama ni Mr. Alden Richards. So, hinanap ko po yung video na yun na nakita nyo kanina. Wala akong nakita. Hindi pinost ni Mami Forteza sa kanyang Instagram, no? So, nagtataka ako kasi si Mami Ami, very supportive yan lahat ng proyekto ng anak niya. Talagang ipinopost niya po, nire-repost niyan sa kanyang IG account. Ang nakikita ko lang dito, yung video lang ni Miss Eugene Domingo at saka ni Miss Barbie Forteza, wala pong Jameson Blake. Pero, nandito pa rin po, intact pa din yung mga videos. Ayan, si Mr. David Licauco nandyan. Yung mga promotional videos ni Miss Barbie Forteza at saka nung Korean actor na nagkasama din sila. Diba, doon kayo sa daig kayo ng lola ko, may Crown Prince nandito. Pero bakit walang David Licauco? Ay, walang Jameson Blake. Ayan tingnan nyo, wala talaga as in. Kasi kadalasan yan, kapag may mga proyekto, nakita nyo, nandito pa si Maria Clara at Ibarra, ayun, yan diba? Kadalasan kasi, kapag po may mga movie, or may mga serye or project si Miss Barbie Forteza, si Miss Ami Forteza po, or yung nanay niya, agad-agad yan nire-repost sa IG, pero dito wala akong nakitang Jameson Blake. So, it only shows talaga na parang hindi ko nakikitaan ng suporta. Ito pong si Mami Ami Forteza dito kay Jameson Blake. I don't
don't know why. Kasi di ba parang, meron kasi tayong tinatawag na mommy instinct eh. Meron tayong tinatawag na instinct ang mga ina. Alam natin kung totoo ang isang tao sa kanya or ginagamit ka lang. Ganun. Ganung level yun na nararamdaman. Yun po ay point of view ko lang ha. Hindi pa natin alam kung talagang, ano ba talagang real score between them, di ba? So, yun yung parang ramdam ko na parang ang isang nanay kasi instinct natin na, ay hindi, alam ko, hindi seryoso to sa anak ko. At alam kong playful lang talaga. At talagang for, ano lang to, for the clout, for fan service lang talaga siya, ganun. Pero, yun nga, pagkakaiba. Kay David Licauco, kapag may proyekto sila, pinupost ni Mami Fortesa. Pero kay Barso, dito po kay Mr. Jameson Blake, wala siyang pinost. At the same time, hindi pa rin siya pinapalo ni Jameson at hindi niya rin pinafollow. So, kayo, anong inyong saloobin patungkol dito? Panalo pa rin talaga ang Barda. Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, DarEdsTV and DarEds channel. God bless everyone!